luwalhatiin ka namin, Panginoon, sa aming mga dalangin, sa aming mga awitin, Panginoon, na sa araw pong ito, kami po muli ay magdadaos ng aming gawain at makikinig ng iyong mga salita. At sa simpleng paraan ng pagbabahagi ko sa araw na ito, Panginoon, umaasa ako ng bawat isa sa aking mga kapatid ay makukuha yung mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. Huwag ako ang makita na nasa laman, merong kahinaan. Subalit, Panginoon, naniniwala ko na kapag malago na ang kaisipan ng aking mga kapatid sa araw na ito, makukuha nila ang mensahe na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa pagtitiis na naroon sa aking mga kapatid sa araw na ito. Lord, ikaw ang siyang magpala sa bawat isa. Hindi ko magagawang pagpalain sila kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa iyo lamang namin binabalik ang pasasalamat. Hallelujah, pagdakila sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah, ating pong minsan paklakpakan ng ating Panginoon, mga mahal na kapatid. Hallelujah, na niya ko ba? Sige, mamaya na pala. Hallelujah. Sige, maupo na kayo, mga mahal na kapatid, para makaupo na kayo. Hallelujah. So, binabati ko kayo ng sa pinagpalang hapon, mga mahal na kapatid. So sa ngalan ng ating Panginoon, hallelujah, ako po ang itinalaga na tumayo sa araw na ito. Actually, dapat mga mahal na kapatid, ano pa ako? Last week pa. Siguro mga mga second week siguro ako ng July pa dapat. Kaya lang may mga inasikaso tayo at may mga pinauna na ako. Si Brother Wilson, pinauna ko nung joint fellowship para kasi mas may alam si Brother Wilson, mas mga mahal na kapatid. Hallelujah. So, sa araw pong ito, hallelujah, gusto kong basahin natin ang main verse natin sa araw na ito, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi po dito, mga kapatid. So, nag-laptop na din ako, mga mahal na kapatid. Hindi sa, meron ako, kundi, hallelujah, dahil sa wala akong napaprintan. walang umaako dun sa flash drive na meron ako. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen you, and settle you." Hallelujah. So alam ko, mga mahal na kapatid, ng bawat isa sa atin ay may mga pagkakataon na nagsasuffer tayo. May mga good sufferings, may mga bad sufferings sa ating kaisipan. Subalit alam ba natin, mga kapatid, na lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay tila ba sa ating kaisipan negatibo. Subalit lahat ng bagay para sa ating Panginoon ay positibo, mga mahal na kapatid. So maaring sa una, hindi natin maunawaan. Sa una ay mabigat. Subalit paglaon, mga mahal na kapatid, ay maunawaan natin na lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay nilayon ng Panginoon, mga mahal na kapatid. So sabi dito, after that ye have suffered a while, hallelujah, make you perfect. So ang sufferings, mga mahal na kapatid, ay nagdadala sa atin sa kasakdalan, establish, hallelujah, upang tayo ay ma-establish sa buhay na ito, and strengthen, upang tayo ay palakasin, hallelujah. At alam nyo ba, mga mahal na kapatid, na hallelujah, ang bawat sulat na nasa Biblia ay may kasamang pangako mula sa ating Panginoon. So, I think, most probably, mga mahal na kapatid, aware tayo sa bagay na yan. Lahat ng sulat na nasa Biblia ay may kasamang pangako mula sa ating Panginoon. From cover to cover, hallelujah, it encompasses the promises of God. Amen, hallelujah. At siguro hindi ako magtatagal gaano, mga mahal na kapatid, dahil yung slide, ay, hindi ko pala naibigay kay Sister Ann yung slide. Kunin ko lang, mga mahal na kapatid, yung flash drive. Pwedeng pakibigay, Brad? Pasensya na, sis. Nakalimutan ko pala yung flash drive. Ang akala ko, ako yung titingin dito. Kayo pa pala. Mahal na kapatid, sorry. So, antay natin may set up yung flash drive. Yung sis,
Yung sa folder niya, pangalan preaching. Youth preaching, kung hindi ako nagkakamali. Tama siya. Di talaga nare-read. Send. Nasa Canva yun, sis. Kaya ba yun? Pag isa sa Canva, share ko yung link. Pwede ba yun? So, hinga muna kayo, mga kapatid. Hindi nagko-connect. Okay na, sis? Salamat. So, meron lamang tayo mga mahal na kapatid, siguro, 11 o 12 slide. Pero yung script ko talaga nandito sa ipapaprint ko sana, kaya lang hindi ko na naipaprint. Kasi katulad nun, hindi na ako yung flash drive. Okay na, sis? Okay. Sayang, plano ko pa naman sanang ipahuli yung title pala. So, okay na yan. Hallelujah. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, sa notes ko dito sa laptop, kung sa natural lamang, mga kapatid, may mga sinusunod tayong batas. So, may mga sinusunod tayong batas sa lahat ng bagay. Sa kalsada na lamang, meron tayong sinusunod na batas. Sa buhay na ito, mayroong mga batas na nagro-rule sa atin. Hallelujah. Sinusunod natin ang mga alituntunin dito. So, sino ba sa inyo ang hindi sumusunod sa batas? Hallelujah. So, sana lahat naman sumusunod sa batas na pinapatupad ng ating gobyerno dahil anumang mga batas na nagawa sa ilalim ng gobyerno, mga kapatid, ay kinasiyahan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi dito, kung sinusunod natin ang mga alituntunin dito, at alam nyo ba, mga mahal na kapatid, kung saan nanggagaling yung batas na pinapatupad sa ating bansa? So, sino bang may idea kung saan nanggagaling? Saan nanggagaling yung mga batas? Kung ano yung mga considerations na dapat isaalang-alang upang may patupad ang isang batas sa Senado? Mga mahal na kapatid. So, ito mga mahal na kapatid, the Philippine Constitution. So, ang alam ko, 1987 yon yung tawag. Hindi naman ako nag-aabogado. Sinearch ko lang to, mga mahal na kapatid. The 1987 Philippine Constitution, mga kapatid. At ito ay tinatawag na the fundamental and supreme law of the land. Hallelujah. So, hindi lamang pala ng land, mga kapatid. Dahil sakop nito ang air, pati ang sea, mga kapatid. So, ang bawat dako na pinupuntahan natin ay merong batas na nagro-rule sa kanila. Sabi dito, the fundamental and supreme law of the land. At ito, mga kapatid, ang pinagmumulan ng mga batas na pinapatupad sa Pilipinas. So, ulitin ko, saan nga galing yung mga batas na pinapatupad sa Pilipinas? Ulitin ko, mga kapatid, the 1987 Philippine Constitution, kung hindi ako nagkakamali. So patawarin ako ng Diyos kung mali ito, mga mahal na kapatid. Pero ito yung na-search ko at dinoble check ko siya. Sa palagay ko ay tama naman. Galing ang mga batas, mga kapatid, sa 1987 Philippine Constitution. So nagkaroon ako ng idea dito dahil pag nakatapos ako, mga kapatid, pag may panahon pa, gusto kong mag-abogado. Sa isip ko lang naman. So kung lulubin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya pag may nakulong sa inyo, akong bahala sa inyo, mga kapatid. So, biro lang, mga kapatid. Hallelujah. The fundamental and supreme law of the land. Ulitin ko, ito ang pinagmula ng mga bawat batas na pinapatupad sa Pilipinas. At pag may batas, mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Obey or disobey? O, sabay-sabay. Pag may batas, anong dapat gawin? Obey or disobey? Obey. Ano ba yung obey? Obey. Obey, yung sumunod, mga kapatid. Hallelujah. At sabi dito, sabi doon, pag sumusunod tayo sa batas
na pinapatupad ng gobyerno, mga kapatid, ay ginagarantiya ng gobyerno. Ano yung sa palagay nyo na ginagarantiya ng gobyerno? Pag sumunod ka sa batas, ano yung bibigay sa'yo? Pera? Ano ba yung pwedeng ibigay ng gobyerno sa atin kapalit ng pagiging masunurin? Hallelujah. The only thing, mga kapatid, is freedom. Hallelujah. Ginagarantiya ng gobyerno ang kalayaan mo bilang isang malayang sibilyan under the rule, under the government of the Philippines, mga kapatid. It's a form of promise. So pag sumunod ka, may reward sa'yo. Ano yung reward? Freedom. Hallelujah. It's a form of promise, mga kapatid, na kapag sumusunod ka, ay may reward na freedom na nag-aantay sa'yo. Hallelujah. And the same applies to our faith. So ulitin ko, kung sumusunod tayo sa mga batas na pinapatupad ng gobyerno, merong freedom. And the same thing applies sa ating pananampalataya. Kung tayo lamang ay magsisikap na sumunod sa mga alituntunin ng Diyos, hallelujah, hindi nga lang freedom, mga kapatid, yung handog niya sa atin. So, any idea kung ano yung higit pa sa freedom na ibinigay ng Diyos? Hallelujah. Aside from freedom, mga kapatid, pinangako niya na tatanggap tayo ng putong ng buhay. So kung sa natural ang tatanggapin natin ay ang kalayaan bilang isang sibilyan, sa pananampalataya naman, mga kapatid, the greatest reward na maaring matanggap ng isang tao ay ang salvation. Hallelujah. Salvation. Nasa salvation na ito, hallelujah, merong buhay, mga kapatid. Pero, sa lahat ng bagay, mga kapatid, merong pero. Mostly, So sabi dito, pero tulad ng maraming bagay, bago matanggap ang reward, meron munang pagsubok na kailangang malampasan ng isang tao. So siguro pamilyar kayo, mga kapatid, sa obstacle course. So isa tong laro na kung saan meron ka munang, parang game siya, mga kapatid, na pag na-overcome mo yung mga challenges doon, tatanggap ka ng reward sa uli. At maraming player yan, mga kapatid. Meron nga yan sa games, meron din sa literal na buhay. Kung natry nyo na yan, mga kapatid. At sa araw na ito, mga kapatid, hindi ko alam ang mga pagsubok na pinagdaraanan nyo, pero isa lamang ang sigurado ko, mga kapatid. Everything always has a good purpose sa ating Panginoon. So sa araw na ito, papamagatan natin ang ating title bilang Learning from Life's Adversity. At may subtitle tayo, God's Love Manifest Through Trials. So medyo malalim, mga kapatid, yung word na adversity. So kaya hukayin natin kung ano yung meaning ng adversity na yan. So kahit dyan na lang, sis, wag nang Sabi dyan, mga kapatid, adversity is a noun word, abstract noun word, mga mahal na kapatid. Meaning, this is a word that used to identify something. So adversity means, mga kapatid, na nagpapakahulugan dito na lamang sa topic natin, nagpapakahulugan sa kalalagayan ng isang tao o kalalagayan ng isang sitwasyon. For example, ability, anxiety, happiness, joy, sadness, beauty, maging man, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Anumang salita na nag-identify sa situation o kalalagayan ng isang bagay. Hallelujah. Isang noun ang word na yun, mga kapatid. At ang adversity, mga mahal na kapatid, ay ibig sabihin lamang yan ay mga struggles, kabigatan sa buhay na ito. So, bawat isa sa atin mayroong adversity na pinagdadaanan. Hallelujah. At kung sisilipin, mga kapatid, hallelujah, kung sisilipin natin ng maigi ang buhay, punong-puno ng pagsubok ang buhay na ito. Kaya sinabi nga ng Panginoon sa kanyang sa sulat ni John, hallelujah. Sa sunod na siguro yung na slide, kung meron John 16. Okay. Sabi nga ng Panginoon sa sulat ni John, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Pero meron pa din namang option na binigay ang Panginoon, mga kapatid. In the world ye have tribulation. So
merong option na pinapipili tayo ng Panginoon na sa Kanya, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan. Subalit sa mundong ito, merong tribulation na maaaring na nating maranasan. So, siguro mga mahal na kapatid, sa unang mga taon natin dito sa paglilingkod, hallelujah, o kung hindi pa, kung tayo pa lamang ay mga nasa labas, di ba mas madaling gawin yung mali kaysa sa tama? Do you agree with me, mga kapatid? Mas madaling gawin yung mali kaysa sa tama. At tunay na ang mali ay mas nakakapagbigay ng kaluguran sa isip natin, sa desire natin bilang tayo ay mga nasa laman pa lamang. At hallelujah, in the world ye shall have tribulation. Sa mundong ito, magkakaroon na tayo ng mga kabigatan sa buhay na ito. But, so meron na namang but, mga kapatid. Be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Salamat sa ating Panginoon na meron na tayong ikangang blueprint na nabanggit na yun dito dati, na naalala ko, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay nagsisilbing blueprint na kung ano yung nilakaran niya, supposed to be yun dapat yung lakaran natin. Subalit ano yung nangyayari, mga mahal na kapatid? Hallelujah, sa mundong ito, mas lalong lumalaganap ang kasamaan. So, meron mga tao na hindi naman nanganganak pero dumadami. So, sana naintindihan niyo yung gusto kong sabihin sa bagay na yun. Yung sinasabing third sex, mga mahal na kapatid. So, hindi naman sila nanganganak pero dumadami. So, ano kaya ang dahilan sa bagay na yun? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, but be of good cheer, I have overcome the world. Hallelujah. Kaya hindi tayo dapat magrason o magdahilan, mga kapatid, na hindi natin kayang ma-overcome yung mga weaknesses natin. Amen? So, sasabihin natin, Brad, hindi ko, Pastor Ryan, Pastor Chad, hindi ko pa kayang gampanan yung ministry na yan dahil sa ako ay bata pa. Wala pa akong sapat na kaalaman. Wala pa ako sa tamang edad. Wala pa ako sa gustong kaunawaan upang i-handle ang isang ministry na hindi pa para sa akin. So, sino bang nagsabi nun, mga kapatid? So, yung sarili mo lamang yung nagsabi nun. Hindi ang Panginoon. Do you remember, mga kapatid, Prophet Jeremiah? So, babanggitin natin yan sa pinakalast pa mamaya, mga kapatid. Prophet Jeremiah, mga mahal na kapatid, nung tinawag siya ng Panginoon. Hallelujah. Anong sabi ni Prophet Jeremiah? So, ako ay hindi ko alam yung exacting sinabi, pero ito yung idea, mga kapatid. Ako ay wala pa sa tamang edad. So sa palagay niya, mga kapatid, hindi pa siya capable na i-handle yung isang bagay. Subalit sabi ng Panginoon, sabi ni Prophet Jeremiah, hindi ko alam kung paano magsalita. So parang si Moses din, mga kapatid. Moses is an uttered man, mga kapatid. Hallelujah. So hindi niya daw alam, si Prophet Jeremiah, hindi niya daw alam kung paano magsalita. So, paanong salita ba yung gustong sabihin ni Jeremiah? So, dito kasi sa panahon na ito, mga mahal na kapatid, ay kailangan niyang pumunta sa Israel. I'm not exactly sure kung nasa Israel na siya, mga kapatid. Pero ito yung gampanin niya, mga kapatid. Inutusan siya ng Diyos na ginamit siya ng Panginoon upang mag-repent ang bayan ni Israel, mga kapatid. Subalit ang dahilan ni Prophet Jeremiah, ako ay bata pa, siguro grade 9 pa lang siya, ganun, o grade 10, around junior high school days, mga kapatid. So, normal na sa atin yung magrereklamo. Normal na sa atin yun, mga kapatid. Nature of a man, hallelujah, na magreklamo. Pero anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Be of good cheer, I have overcome the world. So, kinaya ng Panginoon, 12 anyos pa lang, nangangaral na. So, tayo kayang 14, 15, and up, mga kapatid. O lalo na yung 22, 23. Right? Sana naintindihan nyo, gusto kong sabihin, mga kapatid. Yung Panginoon nga, mga kapatid, na overcome yung mundong ito, tayo pa kaya na meron na tayong gagayan, kumbaga parang sa exam, mga kapatid. May gagayan ka na, nanggopya ka pa sa iba. O sinong mali, mga kapatid? So, di ko naman sinasabing tama ang manggaya. So,
Hallelujah. Gusto ko lang isa kahulugan yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Na may gagayahan na tayo, hindi na natin gumawa ng hindi na natin kailangan gumawa ng sarili nating daan. Hallelujah. Hindi tayo pwede magrason, mga kapatid, o magdahilan na hindi natin kayang ma-overcome yung mga weaknesses natin. So hindi ko alam yung mga weaknesses ninyo. May kanya-kanya tayong buhay. Right? May kanya-kanyang buhay ang bawat isa. At pag pinakailaman mo, kakasuhan ka pa. Hindi man, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So ulitin ko. So sana wala naman sa ating yung ugali na laging pinapairal yung pagrarason muna bago. So naalala ko yung sabi sa military, mga kapatid. Sabi na, obey first before you complain. So subukan mo muna, kapatid. Subukan muna natin. Baka malay mo, ikaw yung nagturo sa bata. Halimbawa na lamang. O ikaw yung nagturo sa bata, tapos ikaw pala yung inaantay para tumino yung mga bata na yun. Right? Hallelujah. So hindi mo dapat ina-underestimate yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Amen. Hallelujah. Hindi pwedeng magrason o magdahilan. So marami pang iba, mga kapatid, ipagpalagay nyo na lamang na yung sitwasyon nyo ay ganun. So bahala na kayo, mga kapatid. Kaya natin. Dahil sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. So ito pa sunod, mga mahal na kapatid. So familiar tayo sa napakaraming Bible characters na meron sa Biblia. And almost sa lahat ng bagay na yon, ang pinapakita ng Panginoon ay kung paanong nagtagumpay ang isang lingkod ng Diyos sa kabila ng mga sufferings, sa kabila ng mga adversity sa kanyang buhay. And perhaps, mga kapatid, no Bible character has suffered more than Job. Siguro sis, pakita na yung next slide siguro yun. Hindi ko kasi na-download pala dito, mga kapatid. Nag-expect ako na nare-read, pero hindi pala, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, sabi dyan, mga kapatid, Job had everything. So, meron si Job ng lahat ng mga bagay na ninanasa nyo pa lang. Hallelujah. Meron siyang magandang pamilya. So, meron siyang mga anak, kompleto, may asawa. Hallelujah. A good name. So, kilala si Job sa bayan ng Uz, mga mahal na kapatid. And the plenty of wealth. Hallelujah. Isa si Job sa pinakamayaman noong Old Testament, mga mahal na kapatid. Isa si Job sa mayroong mga properties na napoposes sa kanyang pag-aari, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Ulitin ko dito, perhaps no Bible character has suffered more than Job. Job had everything, a good family, a good name, kilala si Job, mga kapatid, and a plenty of wealth. Hallelujah. So kung makikita natin, mga kapatid, almost perfect na yung buhay ni Job sa mundong ito. Meron na siya ng lahat. Sabi pa nga sa isang awitin, nasayo na ang lahat. Hallelujah. So but then Satan went to God and asked for permission to alter Job's fortune, good fortune. Hallelujah. So, ito mga kapatid. So ibalik natin muna Sister Ann doon sa una. Babanggitin ko lang, mga kapatid, kung gaano karami yung mga pag-aari ni Job. So over kayo dito, alam ko, mga mahal na kapatid. Job had 7,000 sheep. Mga tupa, mga kapatid. And 3,000 camels. And 500 na magkatuwang na baka, mga kapatid. At 500 asnong babae. So kung iisipin natin, ipapalagay natin sa kalalagay natin ngayon, kumbaga negosyante si Job. Marami siyang ari-arian. So sa next slide natin, Sir Ann. Sabi dito, but then Satan went to God and asked for permission to alter Job's good fortune. So inggitero tong si Satanas, mga mahal na kapatid, dahil nakikita niya na
Si Job, ang buhay niya dito sa mundo ay nagpa-prosper. Lahat ng mga bagay na nasa kanyang kamay ay lumalago. So nabanggit na to ng ating kapatid, Brother Jerry kanina. At tila ba ito ay pagre-review na lamang sa atin sa hapong ito. Hallelujah. At sabi dito, then tragedy strikes and Job loses everything. So yung mga binanggit ko kanina, meron siyang good name, good family, lot of wealth, sabihin na, lot of properties pa, mga mahal na kapatid. Job loses everything. Unang-una nang nawala sa kanya, yung kanyang mga anak, his wealth, his livestock, his crops, his health, o yung kalusugan niya. Alam natin kung ano yung nangyari kay Job. Hindi ko na ipapaliwanag. And even the relationship of his wife and friends. Hallelujah. Tila ba iniwan na si Job ng lahat? Pero hindi yun yung nasa isip ni Job sa panahon na ito, mga kapatid. Sabi dito, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell down to the ground and worshiped and said, Hallelujah. Imbes na magalit si Job, ito yung ginawa niya, mga kapatid. Naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. Hallelujah. At ito pa, mga kapatid, the Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. So sana ganito tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na imbis na sumbatan ng Diyos, so salamat na lamang dahil nung buhay ko pa dati, hindi ko man sinumbatan ng Panginoon. Marahil ay wala pa akong sapat na kaunawaan, pero hindi ako ganun yung sumbatan ng Panginoon dahil sa mga bagay na negatibo sa aking pananaw. May the name of the Lord be praised. At dito, mga kapatid, nakita ko na sometimes, di mo na dito pala, mga kapatid. So alam natin, yung after na mangyari to, nung nakuha na nung pinintulutan ng Panginoon, nakunin yung mga bagay na meron si Job. Hallelujah. Anong nangyari kay Job? Di ko alam. Maalala kung triple o doble yung nangyari, mga kapatid. I guess, doble-doble yung nangyaring blessings kay Job. Kung isipin nyo na lamang kung 7,000 yung tupa niya, di 14,000 na, mga mahal na kapatid. 3,000 camels to 6,000. So ganun kabiyaya ang Panginoon sa panahon ni Job, mga mahal na kapatid. Pero ito yung nakita ko, mga mahal na kapatid. Di ba, yun yung nangyari kay Job sa buhay niya? From downfall to rising, mga mahal na kapatid. Sabi dito, sometimes life trials is only the beginning of a new chapter of our lives. Amen. So, nasaan si Nuno? Hallelujah. So, para sana sa kanya to, ninote ko pa na para kay Nuno ito. Hallelujah. Aware tayo na si Brother Beato ay wala na. So, hindi na natin kailangan ulit-ulitin dahil nanahimik na yung kaluluwa niya. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes, you have to hear this. Kailangan mo mong pakinggan to, kapatid. Sometimes, life's trials is only the beginning of a new chapter of our lives. Amen. So, nawala man si Papa mo, hindi mo ba naisip yung sarili? Ano kaya yung rason kung bakit nawala kaagad si Papa? Isang tabi natin yung sakit. Halimbawa, isang tabi na yung sakit. Biglang nawala si Brother Beato. Halimbawa lang, mga mahal na kapatid. So ano ba yung rason kung bakit nawala siya? Siguro merong gustong iparating sa iyo ang Panginoon na siguro isa na to. Sige, sabihin ko yung pagpipilian pala. Natanong ko si Kuya Ryan dati, pag nawala na si Brother Beato, saan napupunta si Nuno? Meron lamang siyang 2 option, mga kapatid. Sa Ocampo o kaya sa La Purisima. Tama ba ako? No? Meron pa bang ibang uwian? Wala naman na. Wala naman. Baka meron na. Wala naman. Sometimes, life trials is only the beginning of a new chapter. Paano kung purpose yun ng Panginoon para umuwi ka na sa La Purisima? Di ba, may pamilya ka, hindi mga mananampalataya yung pamilya mo. Nabubulol ako, mga kapatid. Hindi mananampalataya yung mga pamilya mo. Isang chance mo na yun, para i-share at invite yung pamilya mo dito dahil malapit ka na, hindi ka na magbabiyahe. Right?
So yun lamang yung nakita ko mga kapatid. Sa lahat ng bagay na negatibo, laging may positibo sa uli, mga kapatid. So yun lang, sa part na yun. Baka umiyak na si Nuno. Sabi dito pa mga kapatid, another significant character sa Biblia, mga kapatid, si Jeremiah. Malapit na tayo magtapos. Hindi pa naman. Matagal-tagal pa. Siguro mga kapatid, hanggang ano lang tayo? 4. Siguro. So Jeremiah, sige, basahin na muna natin yan. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. Sa verse 4, sabi dito, the word of the Lord came to me saying, yan yung binabanggit ko kanina, mga kapatid. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to many nations. So ganun no, ipagpalagay mo ikaw yung sa sarili mo yan. Si Prophet Jeremiah nagrereklamo dahil bata pa daw siya. Hindi pa niya kayang mag-ministry o humawak ng anumang ministering na sa palagay ng pastor ay tama sa kanya. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, Jeremiah is known as the weeping prophet. Weeping mga kapatid, ibig sabihin iyakin si Prophet Jeremiah. Prophet na siya dito, hindi na siya bata mga kapatid. So isipin mo yun. Propeta na umiiyak pa rin dahil sa, ano ba yung dahilan mga kapatid? Prophet Jeremiah cried and grieved for his people. Sino bang tinutukoy ni Prophet Jeremiah mga kapatid? Ang bayan ni Israel. Hallelujah. Dahil, bakit ba umiiyak si Prophet Jeremiah? Sabi dito, sabi sa na-search ko mga kapatid, they were unrepentant. And same thing goes similar sa kasulatan mga kapatid. They were unrepentant daw kasi. Kaya naman si Jeremiah ay halos maiyak-iyak na mga kapatid. Sa sa pagiging matigasin ng ulo ng mga taong nasasakupan niya. At sa panahon natin mga mahal na kapatid, maraming ganyan. Maraming matigas na ulo at ayaw mapagsabihan. Sabi pa dito, they continued in sin though they were warned to repent. At ito pa, though Jeremiah's trials were not physical in nature, so compared sa mga apostol dati, mga kapatid, si Prophet Jeremiah naman ay sa mental depression na. Kasi sobra-sobra na mga kapatid. He suffered great spiritual anguish. A-N-G-U-I-C-H-S-H. So ano ba yung meaning ng anguish? Hallelujah. Ang sabi dito sa na-search ko sa Miriam, siguro to, kahit wag na istraan. Sabi dito, severe mental or physical pain or suffering. So, merong option dito. Yung kay Jeremiah lang naman, mga kapatid, ay severe mental suffering. Hallelujah. So, sa panahon natin ngayon, lahat tayo dumaan sa pagiging matigasin ang ulo. Right? Gusto niyo mga kamahal na kapatid. So, lahat tayo dati, sana wala naman na ngayon. Lahat tayo dati, pagpalagay na lang natin na lahat tayo dati. Dahil sa Israel, mga kapatid, si Jeremiah ay laging umiiyak. Hallelujah. Kaya normal lang pala yung umiyak, mga kapatid. Hindi dahil sa iniwan ka. Hallelujah. Sabi pa dito, in the end, they refused to listen to the warning of God through Jeremiah. Hallelujah. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Marami sa atin yung matigas ang ulo at mga ayaw mapagsabihan. Right? At kaunting saway lang, hindi nasasabay sa pagkain. Hallelujah. So ako nga kapon mga kapatid, ilang beses kami ni Brother Joshua na-checkan mga kapatid. Gika sa kaming kintuhan. So salamat sa ating kapatid Brother Billy at sinasaway kami. Pero sa sarili ko mga kapatid, yung pride ko nandun din. Pero salamat na lang dahil yung Diyos ay nangusap sa amin ni Brother Joshua na hayaan mo na Brad. Sige kasi may kuntuan kapon mga kapatid habang nagpa-practice. Pero okay lang yun.
Di okay yun, pero okay lang yun mga kapatid. Sabi dito, mga masuwayin sa utos ng Diyos. Yung sino? Hindi lamang yung bayan ni Israel, kundi pati tayo sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga kanina, sa Santo Domingo na lamang mga kapatid, maraming, nung malit-lit pa ako, alam ko yung kalakaran dyan mga kapatid, dahil batang sentro din ako dati mga kapatid. Laging nasa gabi, laging nasa sentro paggabi. At noon mga kapatid, wala pang mga third sex, wala pang masyado na third sex gender na yan mga kapatid. Pero ngayon, hindi mo na makilala kung sino yung tunay, kung sino yung hindi. Right? So kaya mag-ingat tayo. Na baka yung sinachat natin, peke na. Right? Hallelujah. At sa kakahanap natin mga kapatid ng mas maganda, bumabagsak tayo sa pangit. Totoo yun mga kapatid. Maraming tao kung kilala nakakahanap na maganda, meron ka na ngayon, halimbawa lang to mga kapatid, di ko naman gustong sabihin, wala namang ganun negatibo mga kapatid. Pagsasalarawan lang, meron ka na ngayon, maganda, matangkad, kahit paano ay maputi, naghanap ka pa, gusto ko yung mas matangkad, yung abot dito sa bunbunan. Tapos, ayoko na sa kanya, gusto ko yung gusto ko yung mababa naman para natatakot ako mga kapatid, baka madulas ako sa salitang gagamitin ko, baka may masabi kong mali. So, unawain nyo na lang mga kapatid. So, ulitin ko, kakahanap natin ng maganda, ganun yung bayan ni Israel mga mahal na kapatid. Ayaw nilang mapagsabihan dahil mas gusto nila yung mga bagay na maganda lang sa kanilang paningin. Amen? So, sana wala naman sa ating ganun. At kung meron man, magbago ka na kapatid. Hindi nakalulugod sa Diyos yung puro lang maganda sa paningin. Hallelujah. So, tama na tayo dun. Tama na tayo dun. They continued in sin, though they were warned to repent. Winarningan ni Prophet Jeremiah yung bayan ni Israel na magbago na kayo dahil hindi na natutuwa ang Diyos sa mga pinagagagawa ninyong kabalbalan, mga bayan ni Israel. Hallelujah. Dahil doon nagsuffer si Prophet Jeremiah ng great spiritual anguish sa kalalagayan bilang tao. At sabi pa dito, in the end, they refused to listen to the warning of God through Prophet Jeremiah. So salamat na lamang mga kapatid dahil nung nagkaroon ng warning sa atin, nakinig naman tayo. So sana, totoo yung pag-repent natin, hindi lamang dahil sa naakay tayo ng kaibigan, o hindi lamang sa merong pera, kaya tayo napunta dito mga kapatid, at hindi rin sa mga material na bagay, kaya tayo ay nagdesisyon na ma-convert mga kapatid. Sabi pa dito, hallelujah. They refused to listen to the warning of God through Prophet Jeremiah. The people were carried away as captives by the Babylons. So, ang Babylons, mga kapatid, sa panahon ni Prophet Jeremiah ay isang makapangyarihang empire laban sa Israel. Kaya yun, mga kapatid, dahil sa katigasan ng ulo nila, pinahintulutan ng Diyos na itong mga taong to dapat tong turuan. Dapat dito mag-suffer muna under the rule of the Babylons. So, may mga times na ganoon mga kapatid sa buhay nating bilang tao. Pag nakikita na ng Diyos na sarili na lamang natin yung nasusunod, ayaw na nating sawayin, posible mga kapatid na pahintulutan ng Diyos na may mangyaring masama sa atin. Pwede tayo maging captives ng sakit. Hallelujah, hindi ko naman sinasabi na si Brother Beato dahil sa nagawa niya dati, captives na siya ng sakit. Hindi ganoon mga kapatid. Pwedeng paintulutan ng Panginoon na dahil sa sobrang tigas ng ulo mo, ayaw na nating mapagsabihan, ayaw na nating pangunahan mga kapatid. Pwedeng padapuin ng Diyos yung sakit na meron sa mundong ito. Anong klaseng mga sakit mga kapatid? Sakit sa pag-iisip,
Hindi naman yung tinukoy, yung baliw, mga kapatid. Hindi naman ganun. Pero pwede yun, mga kapatid. Sakit sa physical, sa emotional, mga kapatid. Isang malaking kalaban ng tao, yung sakit sa emotion, mga kapatid. Kumbaga, invisible wounds yun. At hindi nagagamot ng kung anumang bagay. Mga kapatid, Susana, naranasan nyo na din yun. Hallelujah. The people were carried away as captives by the Babylon. So, dito pa sa mga sumunod, mga kapatid. Nabanggit ko na pala to. Ulitin ko ulit dito. Ang mga Israelita kasi sa panahon na ito ay matitigas ang ulo. Mga unrepentant sila, mga kapatid. Mga masuwayin sa utos ng Diyos. At ayaw nila na pinangungunahan sila ng sino man. Hallelujah. At may nature tayo bilang tao na ganun. Admit it or not, mga kapatid. Meron tayong nature na ayaw na pinapangunahan. Dahil sa palagay natin, magaling na tayo, hindi na natin kailangan pang turuan. Hallelujah. At salamat sa Panginoon dahil nandito tayo, patuloy tayong pinapangaralan at sinasaway, mga mahal na kapatid. Sa Proverbs, meron dyan si Proverbs? Wala. Okay. Nagtatanong ako, mga kapatid, dahil hindi ko kasi nakopy yan dito sa laptop, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 18 verse 1, sabi dito, mga kapatid, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all judgment. Hallelujah. Nabanggit ko kanina na napahamak ang bayan ng Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Right? At sa pagsuway sa mga utos ng Diyos, maraming taong ganito. So naulit pala to, mga kapatid. Maayaw masaway dahil sa pag-aakala na wala nang mali sa kanilang buhay. So ganun tayo nung dati, mga kapatid. Hallelujah. At sa mundo natin ngayon, patuloy na sumasama at lalong lumalala ang ating mundong kinabibilangan, mga kapatid. So hindi nga dapat kinabibilangan. Kinaroroonan lang, mga kapatid. Dahil pag sinabing kinabibilangan, you belong to them. Right? So, sinong mali ba ako? Tama ba ako? Ang alam ko, tama ako, mga kapatid. Nagtanong lang ako, baka mali ako, kapatid. Hindi tayo kabilang sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, kung di ako nagkakamali, sabi ni Brother Branham, mga kapatid, we are citizens of heaven. Right? Tama ba ako, Brother Gideon? Alam ko tama yun eh. Nabasa ko yun dati, mga kapatid. Hallelujah. Mga ayaw masaway dahil sa pag-aakala na walang nang mali sa ginagawa nila. Hallelujah. At sa mundo natin ngayon, alam natin kung gaano nagiging talamak yung kasamaan. Maraming patayan. So mag-iingat kayo, mga kapatid. Di pa naglalaon ay maraming napapatay, lalo na sa mga sisters, mga kapatid. Mag-iingat kayo. Baka mamaya, di natin alam. Totoo yun, mga kapatid. Ang mundo natin ngayon, hindi mo alam kung sinong mabuti, kung sino ang masama. Hallelujah. Patuloy na sumasama ang mundong ito. At tanging ang Diyos lamang ang tanging makapagbabago sa presenteng kalalagayan ng ating mundo na kinaroroonan, mga kapatid. Hindi kinabibilangan. Ito pa, mga kapatid. So sabi ko kanina, mga ayaw masaway, mga ayaw mapangunahan. At alam ba natin, mga kapatid, na isa ito sa paraan kung paanong sinusukat tayo ng Panginoon. Kapag malalim ka na sa pananampalataya, isa ito sa paraan kung paanong sinusukat tayo ng Panginoon. Paano ko naisip to, mga kapatid? Kapag malalim ka na sa pananampalataya, masaya ka pa kapag nasasaway. So, who's with me, mga kapatid? Mas masaya ka pa kasi concerned tong si Brother Billy sa akin kasi nasaway ako sa kahapon. Concerned sa atin, Brother Joshua. Hallelujah. Hallelujah. At sabi pa dito, mga kapatid, at kapag,
Masaya ka pa kapag nasasaway. At kabaligtaran naman kapag hindi ka pa malalim. Ano bang kabaligtaran ng masaya kapag nasasaway? Ano ang kabaligtaran ng masaya kapag nasasaway? Hindi maganda kapag nasasaway. Sana wala naman ng ganito. Alam ko meron eh. Ako na lamang mga kapatid, yung ugali ko talaga dati, ayoko magpatalo. Kahit talo ko, basta lumaban. Yun yung nature ko dati, nung hindi pa ako mananampalataya. Dati yun mga kapatid. Ngayon, iba na. Iba na yung buhay ko mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Seryoso. Seryoso yun mga kapatid. Okay, so counting saway lamang ay hindi ka na. Nabanggit ko na ito kanina eh. Kapag hindi ka pa malalim sa pananampalataya, kabaligtaran ang nangyayari kapag nasasaway ka. Ulitin ko to, kaunting saway lang, hindi ka nasasabay sa pagkain, at hindi ka na makausap ng matino, maghapon ka na cellphone. Meron na, sana walang ganun sa atin, mga kapatid. Malapit na akong matapos. Dapat siguro sa susunod, mabagal-bagal magsalita. Pag mabagal kasi ako magsalita, mga kapatid, kinakabahan ako. Parang, imbes na dire-diretso, napuputol kasi yung kaba, mga kapatid. Pagpaumanhinan nyo na, mga kapatid. Hallelujah. Ito pa, mga kapatid. Yung mga ugali natin, yung old nature natin, marami sa atin ang matampuhin. Di ko alam kung paano naisulat ko itong mga bagay nito, mga kapatid. Baka meron sa inyong ganito. Marami sa atin ang matampuhin. So, sino? Dati. Yung mga matampuhin. Pwede mong itaas yung mga kamay. Dati, mga kapatid, hindi naman ngayon. Taas yung mga kapatid. Okay, maiya. Mga matampuhin. Siguro, almost everyone here, mga kapatid. Nag-i-English tayo. Hallelujah. Ang sabi dito, marami sa atin, ulitin ko, marami sa atin ang matampuhin kapag nasasaway sa mga maling ginagawa. So, hindi ko na kailangan ipaliwanag to kasi alam ko na malago naman kayo, mga kapatid. At kung iisa-isahin pa natin ang maraming mali sa buhay natin, maraming mali sa buhay natin, di ko na lang nilista kasi baka may tamaan. Ako na lamang sa aking sarili, mga kapatid, maraming mali sa buhay ko. Mga bagay na gusto kong gawin na tama, hindi ko nagagawa. At mga bagay na mali ay nagagawa ko. Pero, yung pinanghawakan ko, mga kapatid, hindi ako dapat manatili sa mali. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nakakaalam ng tama, tama ba ako? Ang sino mang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ito ginagawa, ay ito ay kasalanan sa kanya. Tama ba, mga mahal na kapatid? So, halimbawa, hindi ko na isulat pala dito, mga kapatid. Sige. So, walang pagmamahal sa mga kapatid, sabi ng ating youth leader. So, tama ba ang magmahal, mga kapatid? Yes or no? Yes or no? Tama ba ang magmahal? Yes. Kailan ba nagiging mali ang pagmamahal? So, Brother Gideon, pinunta tayo sa bagay na to, mga kapatid. Nagiging mali ang pagmamahal kapag sobra. Ang dami kong alam Hallelujah. Natawa lang kayo, mga kapatid. Kung isa-isin pa natin ang mga mali sa buhay natin ito, ay marami. So, hindi siguro mabibilang ng mga daliri sa kamay. Pati mga daliri sa kuko, kung may iba pa kayong daliri dyan. Ay, daliri sa paa. Kung meron pa kayong mga ibang daliri, bilangin nyo na, mga kapatid. So sana meron kayong daliri, kamay at paa lang. Nakakatakot pag sa ibang bahagi ng katawan nyo may daliri pa. Hallelujah. Sa verse 2, palipat po sir sa verse 2. Ang bait Palipat po sir sa verse 2. Okay, ito pa mga mahal na kapatid, siguro ay malapit-lapit na, mga kapatid. A fool. Tanga, yung tanga, mga mahal na kapatid. Mas laliman na natin. Tanga. A fool takes no pleasure in understanding. Hallelujah. But only in expressing his own opinions. So wala naman sana sa ating ganito, mga kapatid, na ano nga yun?
full. Huwag na natin gamitin yung ano. Sige. So, sabi na ito, sa verse na to, mga kapatid, nakita ko na dapat ay maging responsable tayo. So katulad kung paano tayo nagiging responsible citizen sa bansang ito, so ano nga yung ginagawa natin para maging responsible citizen? Obey or disobey? Ulitin ko, ano ba yung ginagawa ng responsible citizen ng bansang Pilipinas? Obey or disobey? Okay. Obey. Huwag na tayong lumayo pa, mga kapatid, daanan na rin natin. Lahat naman tayo siguro dito ay may social media accounts. Malabas ng t-shirt ko, mga kapatid. Kanina pa ba? Sige, ulitin ko. Lahat naman tayo dito siguro ay may social media accounts. Taas yung kamay ng meron. Taas yung kanan. Kanan. Pag nagtataas, mga kapatid, kanan lagi. Joshua. Meron, okay. Meron naman lahat. Si Sir Chichi recently meron na. Lahat naman tayo may social media accounts, meron. So baka meron sa atin na sa tahimik sa buhay. Siguro nagkakaroon na kayo ng idea. Tahimik sa buhay, pero maingay sa online. Hindi ko tinutukoy yung online jobs, mga kapatid. Maingay sa online. Anong online na tinutukoy ko? Dominant na online platform na ginagamit natin is, Facebook. Tama yung sinabi ni Brother Gideon dati, naalala ko. Ang Facebook is designed for an endless scroll. Mga mahal na kapatid, kahit maghapon magdamag ka na yan, walang tigil yan, mga kapatid. Ako kasi Facebook Lite lang kasi wala kaming laging internet. Baka meron sa atin kasi na tahimik sa buhay pero maingay sa online. Siya ng mga mahal na kapatid. Meron ba? So, minsan nga, ina-hide pa yung iba. Pag lang makita ni kapatid, piling-pili pati, mga mahal na kapatid. Piling-pili. Ba't ako lang nakakakita nito? Itanong ko sa ibang brother, wala, ako lang. Tapos kung meron man, minimal. Kumbaga, bibihira. Ito, mga mahal na kapatid, walang masama na-express natin. Seryoso, mga kapatid. Walang masama na-express natin yung sarili natin sa online platform na yan. It's either Facebook, IG, TikTok. Sana wala na magti-TikTok dito, mga kapatid. Meron bang nagti-TikTok? Walang nakasulat dito, mga kapatid, pero nadalanan natin. So, wala naman sigurong masama doon hanggat hindi mo inaabuso. Pwede pa yung scriptural, yung ginagamit mo sa TikTok, mga kapatid. Mabuting bagay pa yun. Pero kung nagti-TikTok ka pa sayo, yung sabi, pogi, gumaganon ka pa, ay delikado yan, mga kapatid. Sabi ko, walang masama na-express yung sarili natin through public platform, mga kapatid, Facebook, TikTok, etc., mga kapatid. Nagiging mali lang. Kailan nagiging mali? Kailan nagiging mali ang freedom na ito, mga mahal na kapatid? Katulad ng love, sinabi ko kanina, nagiging mali ang freedom kapag sobra. Ito, mga mahal na kapatid, base ito sa pagbubulay-bulay ko. Siguro ay iba sa inyo, iba yung naabot ninyo, at iba din po yung naabot ko. Pero ito yung nakita ko, mga mahal na kapatid. At alam nyo ba, mga mahal na kapatid, na malaki ang epekto ng pagiging maingay sa buhay natin, sa buhay natin online bilang mga mananampalataya. Paano? Di ba, maingay ka? Halimbawa na lang, kada minuto may shared post ka. Nakikita ko, mga mahal na kapatid, puro yan love, crush. Nakakaano, mga mahal na kapatid, parang hindi tama. Hallelujah. Alam nyo ba, mga mahal na kapatid, na malaki ang epekto ng pagiging maingay sa online, sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Sa paanong paraan? Let's take for example, nag-post ka na galit, nag-post ka na masaya. Pwedeng may good and bad impact yun sa mga tao, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya na hindi na unawaan yung pinagsasabi mo. Ito pa, mga kapatid,
Hindi maiiwasan na husgan ka ng mga tao sa bagay na pinapakita mo online. Am I right or wrong? So, unang-una na dyan, mga kapatid, ay yung mga taong hindi nakakaunawa sa kalagayan mo. Mananampalataya ka, tapos mahilig kang mag-post ng kung ano-ano na hindi tama. Na hindi tama, mga mahal na kapatid. Ano na lamang yung iisipin ng mga tao sa labas? Siguro okay lang sa kanila yung mag-post ng ganyan, yung naka-short na ganyan. Siguro mas malala pa kung ano pa, mga mahal na kapatid. Ang akala ko niya sa mga taong yan ay hindi gumagawa ng ganyan, ng ganito, ng ganyan, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid, sa kada alis mo, mag-upload ka, sasabihin mo, ATM at the beach. Alright? Sana all, sabi di ba? Sabi di ba, mga mahal na kapatid, sa kada alis mo, mag-upload ka at sasabihin mo, ATM, coffee with crush, ganyan. Alright? So, siyempre, nag-upload ka. At hindi lang nag-upload, mga kapatid, sinabi mo pa yung exact date, exact location, exact, baka geographical location pa yung nilagay mo dyan, mga kapatid. Sinabi mo yung exact date, time, kung ano pa, ng mga detalye sa pag-aalis at pag-alis nyo, mga kapatid. Isipin natin, mga kapatid, pag sinabi mo kung nasaan ka, paano sa ganitong isa buhay natin, ano ba tawag yan? Isa buhay. Paano kapag may isang taong galit sa'yo, gusto kang patayin? Halimbawa, gusto kang patayin ng isang tao at nakita yung post mo na, nasa ano sila, ATM with crush pala. ATM with crush. At the moment with crush. At sinabi mo nasa Starbucks ka. Starbucks sa Nabwa. Starbucks sa Nabwa. Hindi na mahirapan yung taong yun para patayin ka dahil sinabi mo na sa upload mo, mga kapatid. Tama ba o mali? Tama yun, mga kapatid. Kasi sinabi mo na yung detalye ng buhay mo. Tapos magma-my day pa tayo, mga kapatid. Grabe naman. Ako nga, nahiya ako, mga kapatid, na mag-my day. Kahit ano man ang natanggap ko, kahit paano, mga mahal na kapatid, meron din akong natanggap na kung anong bagay. Pero yung nananaig sa akin, nahiya ako, baka isipin ng mga tao, nagyayabang ako. Kaya hindi na lang. So it's between me na lang, sa pamilya ko at sa Panginoon, mga mahal na kapatid. Pero there's nothing wrong sa pag-express ng iyong sarili. Wala akong sinabing maling mag-upload. Ang kailangan lang, mga mahal na kapatid, hallelujah, nakalimutan ko yung term, with moderation. Ano ba yung ibig sabihin ng moderation? Sa alak nga, mga mahal na kapatid, pag umiinom ng alak, sabi doon, drink with moderation. Drink responsibly, drink with moderation. Ibig sabihin nun, mga kapatid, uminom ka ng sakto lang. Katulad sa buhay, mga kapatid, mag-post ka ng sakto lang. Right? At isa pa, mga mahal na kapatid, ito pa, lalo na sa atin bilang mga mananampalataya kapag masyado tayong active online at yung pagiging active natin ay mali na. So kayo yung nakakaalam kung mali na o tama pa yung isang bagay. Ang unang napapabulaanan dyan, mga mahal na kapatid, ay yung Diyos nating pinaglilingkuran. Do you agree with me, mga mahal na kapatid? Unang-unang napapabulaanan, saang simbahan ba yan? Tapos kaninong pastor ba yan? Bakit hindi nasasaway? Sana maunawan niyo ko, mga mahal na kapatid. Hindi dahil sa gusto kong gayahin niyo ko dahil hindi ako nag-upload. Hindi ganun ang gusto ko, mga kapatid. Gusto kong maunawaan natin sa oras na to na kailangan sa lahat ng bagay. Sabi ko kanina, kailangan dapat maging responsable tayo sa lahat ng bagay. Dahil hindi tayo habang buhay bata at hindi dapat habang buhay tayo sinasaway, mga mahal na kapatid. Ulitin ko, ang unang napapabulaanan sa mga bagay na pinapakita mo online na masyadong mali ay yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Pangalawa, yung simbahan. Kaninong simbahan ba yan? Yung tanong ng mga tao, mga kapatid, yun yung laging tanong, kaninong simbahan? At pangatlo, kaninong pastor yung taong yan? O di, pag nakita ng ibang kapatiran sa ibang lugar na, okay lang pala sa kanilang mag-short, o di, isipin nila, di nasasaway ni Pastor Ryan yan. Tama ba ako, mga mahal na kapatid, o mali? Salamat.
So, mga mahal na kapatid, gusto kong mangusap sa araw na ito na a fool takes no pleasure in understanding but only in expressing his opinion. So wala naman sa atin, naniniwala ko na wala naman sa ating tanga. Wala namang fool dito, mga mahal na kapatid. Mangmang, tanga. Mas malalim pala yung mangmang, mga kapatid. So wala naman sa ating mangmang dahil every week, two times, 2 beses tayo pinapangaralan. So mas maganda nga, mga mahal na kapatid, kung hindi lamang sa araw ng gawain tayo nagpapangaral o pinapaintulutan yung sarili natin na pangaralan, mga kapatid. So ulitin ko, lalo na sa atin bilang mga nakakakilala sa Diyos na masyadong active online, kailangan, mga mahal na kapatid, maging responsable tayong social media user. Hallelujah. Huwag mag-post na kung ano-ano na sensitive at hindi tama. Maaaring sa palagay mo ay joke lang. Joke lang naman to, hindi naman to seryoso. Sa iyo, joke yan, kapatid, pero sa iba, totoo yan. Sasabihin mo, wag na. Sige. So ulitin ko, kailangan natin, mga kapatid, na maging responsable sa buhay na ito. Okay, almost done na ako, mga kapatid. Almost done. So ito pa. Sabi dito, mga kapatid, with great power comes great responsibility. Sino yung nagsabi nito? Kung natatandaan niyo pa, mga kapatid. With great power comes great responsibility. Yung Marvel superhero. Marvel ba yun? Alam ko Marvel yun eh. Sino? Si Superman. Joke lang. Si Spider-Man, mga kapatid. Naniwala din kayo. Sabi dito, sabi ni Stanley yung nagsabi nun eh. Sa moving Spider-Man. With great power comes great responsibility. Alam nyo ba, mga kapatid, na yung power o yung social media, it's a power na nakakabit sa atin. Bakit? Sa social media, mga kapatid, maaari tayong magpahayag, maaari tayong mag-criticize ng kung sino-sino. Maaari tayong Basta marami pang mga bagay, mga kapatid. Marami tayong bagay na pwedeng gawin. It's either positive or negative sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. So, hallelujah. It's upon us, mga kapatid, kung ano yung bagay na pipiliin natin. Kung sa tama o sa mali. At huwag maging pangangatwiran sa ating mga puso na yung sinabi sa Romans na walang sino man ang umabot sa Walang sino man ang umabot sa sukdulan na ba yan? Sukdulan ng Diyos? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo naman yun, mga kapatid. But not all the times na kailangan nating i-apply yun, mga kapatid, na yun na lamang yung pangangatwiran natin. Sabi naman ng Panginoon, hindi naman talaga tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya okay lang to. Pasyarasyat lang ako. Patir-tiktok lang ako. Kasi sabi ng Panginoon, wala namang ni isa. Ibig sabihin, pag nagagawa ko to, nagagawa rin to ng iba. Mali yan, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Habang tayo tumatanda, dapat mas nagiging responsible tayo kung paano i-handle yung nature natin bilang tao na makasalanan. Dati, mga kapatid. Hallelujah. Ito pa, last praise na to. Except the verse, mga mahal na kapatid. Sabi dito, the trials of this life will ultimately lead to joy if we patiently trust in God's plan and discover how to use adversity to grow stronger. Amen. Hallelujah. Nangungusap nakita ko lang pala to sa online platform na ginamit ko, mga kapatid. Ang mga pagsubok daw sa buhay na ito ay magdadala sa atin sa great joy. Kung hindi lahat ng bagay, mga kapatid. Merong mga mahal na kapatid. If we patiently trust in God's plan and discover how to use adversity to grow stronger sa pananampalatayang ito. At last verse, Sister Ann, hindi ko alam kung meron diyang Matthew 5:12.
Okay. Last verse na mga kapatid. Madali tayong natapos. Pwera na lang kung may sususog pa mga kapatid. Hallelujah. So sabi sa Matthew chapter 5 verse 12. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin mga kapatid. Yung reward na meron na nag-aantay sa atin. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 12. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Hallelujah. So kung sa mundong ito merong reward na freedom, lahat ng uri ng freedom pwede mong gawin, at huwag ka lamang sumobra dahil yung freedom na yon pwedeng bawiin sa'yo. Hallelujah. Katulad din ng Panginoon, mga mahal na kapatid. Pag sumobra ka sa freedom na ipinagkaloob sa'yo, hindi na lulugod ang Diyos, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Hallelujah. Ano yung reward in heaven na meron tayo, mga mahal na kapatid? Hallelujah. Yung eternal life na sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoon ay merong eternal life na reward sa heaven, mga mahal na kapatid. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay tila ba nahihirapan na tayo, di ba? Lahat tayo nahihirapan. Ngayon nga lang nahihirapan tayong magtiis. Sobrang tagal ng gawain. So paano pa yung mga nauna sa atin, mga kapatid? For in the same way, they persecuted you, the prophets who were before you. Mas malala yung nangyari sa kanila noon. Kung ikukumpara sa atin na may masakit lang yung ngipin, di na mag-a-attend. Ako nga, mga mahal na kapatid, to be honest, hindi sa pagtataas ng aking sarili o kung sa ano pa mang negatibong bagay. First time kong maranasan na mag-LBM, mga kapatid. At ganun pala yung pakiramdam nun. Kasi first time kong naranasan, ang pakiramdam ko parang mahina yung mga joints. Tatawag dito yung mga joints, ganyan. Tama ba? Yung mga joints, yung mga buto mo parang mahina. Pero alam mo sarili mo, na kahit pa paano, malakas ka, pero mahina yung buto mo. Hindi ko alam kung paano taming explanation ng bagay na yan. Pero, mga kapatid, naisip ko kanina na siguro magpapalit na muna ako. Pero alanganin na kasi hapon na. Wala nang sigurong aako ng slot ko. Kasi lalo na, 3 weeks ago na ako dapat. Tapos magpapausog pa ako. So hindi na tama, mga kapatid. So yun lamang sa araw na ito, mga mahal na kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Hallelujah. Balik tayo sa title natin, Sister Ann. Learning from life's adversity. At meron tayong subtitle na God's Love Manifest Through Trials. Hallelujah. Ating palakpakan minsan pa ang Panginoon, mga mahal na kapatid. So pagpasensya nyo na yung na-share ko sa araw na ito. So kapag tayo ay malago, mga mahal na kapatid, alam ko na maunawaan ito ng bawat isa. Hallelujah. So minsan pa tayo po'y dumalangin sa Panginoon, tayo po'y magsiyoko, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, na aming Diyos na banal at dakila, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay na meron kami. Salamat, Lord, sa mga biyaya na ipinagkaloob mo noon pa hanggang ngayon, Panginoon. At salamat din naman, O Diyos, sa mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Nawa, O Diyos, sa anumang paraan ng ibinahagi ko sa kanila, ito man ay simple o mabigat sa kanilang kalooban, Panginoon. Naniniwala ako ng aking mga kapatid ay pinapalago mo at naunawaan nila ang mga mensahe na nais mo ipabatid sa kanila. At hindi ako ang nakita na meron din namang kakulangan, kung di Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na nagbibigay ng mga biyaya sa amin at kaya kami ay nakapagpapatuloy. Minsan pa, O Diyos, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagtitiis ng bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at higit na pagpalain ang ministeryo sa dakong ito. Pagpalain mo din naman ang mga nangunguna sa amin sa dakong ito, Panginoon, ang youth leader, associate youth leader, at ang bawat isa, Panginoon. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit Ikaw, Panginoon, ay kilala mo ang bawat isa. Lord, minsan pa, salamat. At sa araw na ito, aming tatapusin ang aming gawain. Marahil po ay meron pang mga susog at yun ay sa ikalalago, minsan, nanggigit pa
ng bawat kabataan sa dakong ito. Salamat Lord, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang aming iglesia sa dakong ito. Sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ating tinatawagan, Father Gideon. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal na kapatid.